Eto na, nagkainitan. Ito pong sina Senator Dante Marcoleta at Senator Ping Lacson. At nagkasagutan at sabihin natin ay nagtapunan ho ng mga maanghang na salita at kaugnay ng kahapon ay nagsagawa po ng privilege speech. Ito pong si Senator Marcoleta at ngayong araw ay agad na sinagot. Ito hong sumagot itong Senator Ping Lacson at tila galit na galit. Ang sabi niya nga, enough is enough. Ayun, tama na. Ayun ho, mga kababayan. Pero dito ay yung sagot ho ni Senator Ping Lacson ay tila nalihis po. Kasi ang naunang privilege speech ho ni Senator Marcoleta, maliwanag po na kanyang inisa-isa ang mga dahilan at kanyang yung parang hindi niya po maunawaan bakit tila nalilihis po yung issue diyan po sa Senado. Partikular sa Senate Ribbon Committee na kung saan ay nag-iimbestiga na may kinalaman sa korupsyon dito po sa ating pamahalaan. Partikular itong flood control scam. Bilyong-bilyong piso, aabot ho ng trilyong piso ang involved o sangkot na pera ng taong bayan pinag-uusapan. Kaya sabi po ng Senator Marcoleta, yung sagot mo ngayon, ang layo Pinersonal mo. Yung tanong, kasi binabagay ito ng Senator Marcoleta, ang kanyang mga tanong, bakit may mga tao na nasangkot, bakit hindi mo ipinatawag? Isa ho dyan, itong si dating Yusek, Adrian Bersamin, mga kababayan, at maging sina dating Governor Chavit Singson na may sinasabi na may alam dito po sa flood control, diyan po sa Ilocos, hindi po ipinatawag ni Senator Lacson. Ako, maganda ho itong pag-usapan ho natin. At talagang maganda ho, mainitang pagtatalo. Pero tila parang natameme at hindi ho tuwiran na makasagot. Ito pong si Senator Ping Lacson sa mga naging tanong ni Senator Marcoleta na may kinalaman sa kumbaga saan bakit nalilihis ang issue? Kayo ho, mga kababayan, talagang parang namang ganun ho nagiging perception nyo ngayon Tila nalilihis kung talagang ang hangarin ay matuldukan ito pong korupsyon at matukoy, mahanap, mapanagot ito mga sinasabi na nasa likod ng korupsyon, dapat lahat po na mga nasasangkot ho ng mga pangalan ay ipinatawag, di po ba? At isa ho dyan, yung si Yusek Adrian Bersamin. Na kung saan ay nabanggit nga ho ni dating Yusek di ba Bernardo, na ginamit yung pangalan. At ni-name drop itong pangalan ni Pangulong Marcos Jr. So yan, nabanggit Yusek Adrian Bersamin, hindi po pinatawag. Si dating Governor Luis Chavit Singson, hindi po pinatawag. Lalo na ho itong 18 na ex-Marines na may mga aligasyon, hindi rin po inatawag at ayaw ho magsagawa ng investigasyon. So, yun ho. At ang magiging perception po ng lahat, talagang meron pong pinagtatakpan, di po ba? Kaya nga, sinabi nga rin ni Congressman Ege Irice, di ba, ng Caloocan, na kung saan, ang kanyang mga tanong, kung bahagi ba ng cover-up o pagtatakip dito po sa isyong ito pong si Senator Lacson, dahil sa parang ayaw niya pong bigyan ng pansin, ito hong paglabas ng 18 ex-Marines. At maging si, ito pong si Attorney Rowena Guanzon, ang sinasabi niya, inahamon niya, ito pong Senator Lacson, kung hindi ka sigurado sa ebidensya na pasasabugin ng 18 ex-Marines, didurugin mo. Sa hearing, di ba? So ito, mamaya, i-discuss natin yan, yung binabagay ito ni Atty. Rowena Guanzon. Maganda ho yung kanyang punto. Pero dito ho muna tayo, yung balitaktakan. At parang nalihis nga po talaga yung issue. Yung mga tanong ni Senator Marcoleta na dapat hong sagutin ni Senator Ping Lacson na bakit parang selective at pinipili lang yung mga iimbestigahan. Samantalang kay dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw po may tawag. Sabi po ni Senator Marcoleta, kung siya pa rin ang chairman ng Senate Committee, ng yung Blue Ribbon Committee, ay hindi niya
hindi niya titingnan at kumbaga sa ano, hindi niya kikilalanin. Ito hong tinatawag na interparliamentary courtesy. Dahil mas mangingibabaw ho dapat yung kapakanan, yung interest ng taong bayan, hinggil po sa nakawan. Kasi yung naging dahilan po ng Senator Lacson na kung saan ay hindi po mapilit, mapersa na patawag o na ipatawag sa komite, ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez, dahil daw po sa umiiral na interparliamentary courtesy. Kasi pag ano, mambabatas hindi raw pwede percent. Pero sabi po ni Senator Lacson, hindi pa pwede yan. Yung ganyan mga tradisyon na yan at kalakaran, ay pwede niyang baliin yan Hindi niya kilalanin kasi ang importante ho rito, yung interest ng taong bayan. Sino ba ang nagnakaw? Ano ba nangyari? At itong malawakang korupsyon na naitala sa kasaysayan ng ating bansa. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan yung kanilang balitaktakan ng dalawa. Ito po si Senator Marcoleta at Senator Ping Lacson na hindi po direktang masagot ni Senator Lacson yung mga tanong bakit parang bakit maraming dapat na ipatawag, wala ho, ayaw ipatawag. Yun po. Ito, panoorin po natin. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta at may mga tugon, ito pong si Senator Ping Lacson. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito, na kung saan ang porsyentong tinanggap nila, sang-ayon din sa inyong pagpapahayag, ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo at ang sabi nyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po nyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo, na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have President. you read the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po italiwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi niyo rito, If I may be natanggap allowed, ko. Mr. President. Patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Partial Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung ipinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito?
Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin So palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Now, before Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. President. You read it? Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tikitig isang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng niroute na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitig isang kopya. Hindi po talaga pipirmahan nyo kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yon nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po, baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makamove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya maipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na merong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At
Inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage. Baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yun, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30 Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw, dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po ipinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of interparliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iniintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon. Eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman na sa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo. Ayan po ang balitaktakan ng dalawa, Senator Marcoleta at Senator Ping Lacson. Sabi ni Senator Lacson,
kaya raw hindi niya naipatawag ito pong si Yusek Bersamin, ay hindi naman daw po nabanggit ito sa Blue Ribbon Committee. Pero sabi ni Senator Marcoleta, hindi nga sa Blue Ribbon pero binanggit mo yan sa isang hearing o yung sa debate sa plenaryo noong panukalang 2026 sa budget na nakasalang. At parang in-expose siya pa ibinulgar niya ho na dalawang mataas na opisyal at involved kasama ho dyan si Yusek Bersamin pero hindi po pinatawag. Yun po ang mga question ho rito. Kaya ang sabi ho, parang nalihis. Nililihis po ito hong issue at ang ito hong pag-iimbestiga ni Senator Lacson. Pero sabi ho ni Senator Ping Lacson, ay wala siyang anumang intensyong ilihis ang investigasyon sa mga sinasabing anomalya sa flood control. At matagal na siyang aktibong lumalaban daw po sa korupsyon sa ating pamahalaan. At yun po ay sabi ni Lacson, hindi dapat na pagtakpan o ilihis sa mga isyu dahil matagal na siyang umanong isinusulong ang paglilinis sa sistema ng paggamit ng pondo sa gobyerno. So yun po. Pero agad sabi ni Senator Marcoleta, kung hindi mo inilihis, bakit hindi mo pinatawag yung mga dapat na ipatawag? So, isa rin siyempre sa mga pinaka-latest po na sana mas maganda ho na ipatawag ho ni Senator Ping Lacson, magpatawag ho siya ng pagdinig, ay itong paglutang po ng 18 na ex-Marines. Ito yung mga dating security ni Congressman Zaldico. Yung kay Congressman Zaldico, hindi rin binigyan din o hindi pinansin din ni Senator Lacson, di po ba? So ngayon, kasi parang kakaiba ho, kapag may natutumbok na ho sa administrasyon, ay agad na sinisiraan po, di ba? Yung inililis, katulad doon kay Orly Gutesa, di ba? Talagang binakbakan yung notaryo. Doon ho. Tapos ngayon naman, dito sa 18 ex-Marines, binabakbakan din yung abogado na nagnotaryo. Kasi libre raw. Ang dami kong kilala na abogado, hindi ko nagpapabayad ng notaryo, libre. At mismong sa mga kaso, sila po ay tumatayo bilang abogado sa mga kaso, libre ho, pro bono na tinatawag. So, tingin ko wala hong pagkakaiba ron, walang espesyal. Yun ho. Kaya ang sabi nga ho ni Senator Lacson, sabi ho ni Senator Marcoleta, tuwing magpiprivilege speech ako rito parang lagi akong hinuhuli. Maggagabi na. At kapag ganun ho, mga alas 7, aabot nga raw ng alas 8, biglang nawawala po si Senator Lacson na kung tutuusin ho, alam niya naman ho, kasi merong agenda ho, di ba? Yung senador, yung Senado na may mga senador na magpi-privilege speech, ang ginagawa raw po inihuhuli sa agenda ito pong speech ni Senator Marcoleta. Tapos, pag siya na, mawala na si Senator Lacson. Yun po, parang gano'n. Hindi, sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi ko alam kung yan ba'y sinasadya mo o ano man, di ba? Kasi, dahil baka gabi na nga, or talagang inuhuli para hindi na siya, kumbaga sa kukunti na lang ang tao, yun po. So, dito naman ho, kayo na ho bala sa pero sa tingin ko, mas maganda dapat sagutin ng direkta po ni Senator Lacson yung mga tanong at bakit hindi mo ipinatawag yung mga personalidad na maganda sanang makuna ng testimonya para mas maging mabilis at sabi natin malalim-malawak yung pagresolba sa korupsyon dito po sa ating bansa, partikular ito pong naitala sa kasaysayan sa gobyerno na napakatindi ho yung nakawan, napakalawak po ang nakawan. So ito, isingit ko lang ho ito mga kababayan. Importante rin ho itong binabanggit ni Attorney Rowena Guanzon, dating COMELEC Commissioner, dating COA Commissioner. Ang sabi ho niya, na yung kung walang plano, kasi wala raw hong plano, yung Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng investigasyon dito po sa aligasyon ng 18 ex-Marines na sinasabing 805 billion pesos. Sila po ang naghahatid ng mga mali-maleta. Sabi po ni Atty. Guanzon,
kung may alinlangan ito pong si Senator Lacson sa kredibilidad ng grupo, mas mainam nga na ipatawag yung mga ito sa pagdinig at harapin yung matitinding tanong. Di po ba? Simple lang ho tama. Kasi kung duda sa kredibilidad ditong 18 ex-Marines, dun ho talagang, alam nyo naman kapag nagsisinungaling, pwedeng dikdikin ho yan sa hearing, di ba? Yun po ang sabi. Pero kaso ayaw ho baka iba ho mangyari. Pag dinikdik, marami hong lumabas sa ebidensya at mas malaki po ang pinsala sa mga, sabi natin, kung na ayaw ho nilang masangkot, madiin dito po sa isyong ito. Kayo ho, mga kababayan, ano masasabi niyo ho rito sa ating pinag-uusapan? At matindi ho ito. Ako bilang isang mamamayan at taxpayer, tayo po ay naghahanap at gusto ho natin na magkaroon po ng malinaw na tugon, sagot dito po sa napakatinding anomalya na nangyari sa ating gobyerno. Kasi hindi ho biro ito at sa ngayon talagang, di ba, nagkakandara pa ho yung ating gobyerno kung paano raw mabibigyan ng ayuda yung mga, di ba, naapektuhang sektor dito po sa atin, lalo na ho yung patuloy, naku, grabe ho yung pagtaas, yung mega oil price hike. Tumaas po yung presyo ng produktong petrolyo, na kasunod ho niyan ay tataas din po yung presyo ng mga bilihin, pagkain dito po sa ating bansa. So sana po, kasi alam niyo naman ho, ang ugat po ng kahirapan ay ang korupsyon. Napaka-importante. Kaya nga talagang dapat ho, ito po ay talagang matulukan na, mawakasan na yung korupsyon, malawakang korupsyon dito po sa ating bansa, na kung saan ay patuloy na naghihirap ang mga Pilipino. Lahat ho, mga pangkaraniwan, kayod marino ho, sa paghanap buhay, plus magbabayad ng buwis, tapos mababalita mo, may korupsyon, ibinubulsa ho ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Yan po ang masaklap. Sana po ay tayo umaasa pa rin ho na ipagpapatuloy ho ng Blue Ribbon Committee yung kanilang investigasyon at talagang tukuyin ho. Kaya ho binuo yung committee na yan dyan po sa Senado at napaka-impluensya ho niyan. Kaya nga kahit walang resolusyon pwede ho magpatawag ng pagdinig pero ito ho, may resolusyon na. Si Senator Amy Marcos. Tapos ay yung 18 ex-Marines handang sumipot, magsalita. Kaya lang ang hindi handa yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Yun po masaklap po dyan, mga kababayan. Kasi kung may duda ka, mas maganda nga ho yun Ipatawag mo para matameme ang mga yan. At siyempre, tanungin mo yung mga dapat itanong na sa tingin mo nagsisinungaling. Mayroong mga alegasyon sa mga personalidad, marami ho, ng mga kongresista, senador, mula sa Pangulo, ilang miyembro ng gabinete na di umano ay tumanggap daw po ng mali-maletang pera at iba naka-paper bag. Envelope ko ano man, Dasat pera ho na sabi po ay pinabibigay at sa utos ni dating Congressman Saldico. Yun lang po, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi niyo rito? Dito po sa isyong ito natin pinag-uusapan. Magbigay na po kayo ng comment. At dito po sa, siyempre, yung balitaktakan at komprontasyon ni na Senator Marcoleta at Senator Ping Lacson, na kung saan si Senator Ping Lacson ay hindi niya direktang nasagot yung mga tanong at na kung saan ay parang atubili ang Blue Ribbon Committee na magsagwa pa ng investigasyon sa mga lumalabas po ng mga aligasyon na may kinalaman dito po sa sinasabing kurakutan sa ating gobyerno. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.